Napanood ko yung mga sinabi ni Chis Escudero. Ah, Imagine niyo, galing sa isang abogado, si Chis Escudero, UP College of Law pa yan. Wala daw limit ang Senado sa pag-akto nito bilang impeachment court. Ang tindik, Kabunyog Mariluhap, Jericel Puno. Hindi ako makapaniwala. Nagtuturo ako ng constitutional law. Kapag nagtuturo ako ng constitutional law, tinuturo ko yung concepts. Halimbawa, impeachment. Yung powers ng Senado, ng Congress sa impeachment. Ano ang powers ng House of Representatives? Ano naman ang powers ng Senate? Tapos, ano yung limitation? Laging may limitation yan. Wala namang absolute na power eh. Ang pinagbibase ni Chis Escudero, yung Senate daw, has the sole power to try impeachment cases. Has the sole power, solong kapangyarihan. Pero kahit naman solo yung kapangyarihan mo pagdating sa pagtatry, paglilitis ng impeachment, hindi naman yan absolute. Una, nalilimitahan ka ng konstitusyon. Pangalawa na nalilimitahan ka ng rules ng Senate sa impeachment. Kaya paano mo masasabing walang limitation? Pwede ba yon? Walang limit? Ay mga kabunyog, mga kababayan, ano ba tong si Chis Escudero? Ang sinasabi ni Chis, kapag nag-aaktong impeachment court ang Senado, hindi ito nalilimitahan. Walang limitation dito. Kasi ito yung may sole power to try impeachment cases. Ang tinutukoy niya kasi, maraming kasing nagki-question nung naging desisyon ng Senado as an impeachment court na ni-return back sa House of Representatives yung articles of impeachment. Ang mga constitutional law experts ay nagsasabi na wala ang ganyan. Hindi pwede yun. Unconstitutional yun. Hindi pwede yun. Ngayon, ang sinasabi ni Chis Escudero, ang Senado, pagdating sa impeachment bilang impeachment court, has the sole power to try impeachment cases. Sole. Kaya wala sa kanyang makakapag-limit. Ganun ba yun? Di ibig sabihin, nakakataas ka pa pala sa konstitusyon. Chis Escudero, kaya pala nagkakaloko-loko ang Senado sa ilalim mo eh. Nag-aral ka ng law, alam ko, UP College of Law ka. Bakit ganyan ang Bakit ganyan ang mga sinasabi mo tungkol sa impeachment? Ako, nagtuturo ako ng constitutional law. Constitutional law 1. At alam naman natin na ang constitutional law 1, basic yan. Unang subject yan. Unang semester sa first year. Chis, alam mong very basic yan. At anumang power ng alinmang departamento, alinman ahensya, alinmang entity ng gobyerno, hindi absolute yan. Kahit pa nga presidente, hindi naman absolute ang power. Kahit Korte Suprema, hindi absolute yan. Laging may limitation. At ang pangunahin na kaagad na nakakalimit ng mga powers ng mga departamento, branches ng government, ay ang konstitusyon. Ang konstitusyon. Paano mo ngayong sasabihin walang limit? Kaya pala kung makapag-akto itong si Chis, parang diktador. Kung makapag-akto ito, parang diktador. Parang lahat pwede nilang gawin. Imagine niyo yung house, orderan nila na certifyan ninyo na nag-comply kayo sa requirements ng Constitution regarding sa 1-year bar rule. Rinemand mo, binalik mo sa House of Representatives, yung palang napakalaking question kasi, bakit mo ibabalik ang articles of impeachment sa House? Ka-level mo ito. Ang ating Kongreso ay may dalawang chambers, yung Senate at saka House of Representatives. Magka-level yan. Hindi nakapailalim ang House of Representatives sa Senado. Kahit pagdating sa impeachment, sabihin mo pang prosecutor ang House of Representatives, yun lang yung papel nila, prosecutor. At yung Senado naman ang court. Pero hindi ibig sabihin niya na nakakataas yung Senate sa House. May kanya-kanya silang papel. Sa kanya-kanyang papel ay, halimbawa yung House, ito yung may exclusive power to initiate impeachment proceedings. Ang Senate naman has the sole power to try impeachment cases. Ganun dinesignate ng konstitusyon ang power ng House at ng Senate.
Wala diyang sinabing mas nakakataas ang Senate kaysa sa House pagdating sa impeachment. Kaya maraming mga konsepto itong si Chis Escudero na kaya pala nagkakalitsi-litsi ang Senado dahil diyan. Ah, napanood ko yung interview kay Enrile. Si Enrile, magaling yan na lawyer at siya yung presiding judge doon sa presiding senator judge doon sa impeachment ni Corona. At doon sa impeachment ni Corona, ang galing ng pagkaka-handle ni Enrile. Ha? Dito, panay nawawala ang respeto ng tao sa Senado bilang impeachment court dahil dito kay Escudero. Nung paglilitis kay Estrada, ang nag-preside doon Chief Justice si Davide. Si Davide ang nag-preside noon. Ina-assistihan siya ng Senate President. Pero dahil President ang ini-impeach na officer noon, ang presiding noon ay ang Chief Justice. Magaling ang pagkaka-preside noon ni Chief Justice Davide. Nung panahon ng impeachment ni Corona, si Enrile naman ang presiding. Kasi Senate President ang nagpe-preside kapag hindi naman presidente ang nililitis sa impeachment trial. Magaling din ang pagkaka-preside ni Enrile noon. Ito lang naman kay Chis Escudero ang talagang nagkakalitsi-litsi, nawawala ang respeto ng mamamayang Pilipino sa Senado. Kasi marami siyang ginagawa na labag na sa konstitusyon. Ay ang pinag-uugatan pala nun, naniniwala pala siya na ang impeachment court, ang Senado bilang impeachment court ay hindi nalilimit. Walang limit. Kahit konstitusyon, hindi ka malilimit. Anong klase yan? Kaya pala mga kabunyog, mga kababayan, kung makapagsalita si Chis, akala napakagaling, napakayabang. Pero basic yan. Sa constitutional law, basic yan. Anumang departamento, anumang ahensya ng gobyerno, anumang opisyal ng gobyerno, ano pa mang kapangyarihan mayroon, presidente ka man, Korte Suprema ka man, nalilimitahan yan unang-una ng konstitusyon. Tapos sasabihin niya ngayon, walang limit ang kapangyarihan ng Senado bilang impeachment court. Kaya anumang gawin nito ay pwedeng gawin ito bilang impeachment court. Kung ki-questionin mo daw ito, questionin mo na lang sa Korte Suprema. Pag question mo yan sa Korte Suprema, lalong papatagal, madidelay. Mukhang ang gusto ni Chis Escudero, dumating sa Korte Suprema ang mga question sa ginagawa niya para madelay. Ganun yata ang laro nito ni Chis. Gagawa siya ng mga bagay na unconstitutional, hayag-hayagang unconstitutional, tapos sasabihin niya, questionin niyo na lang ako sa Korte Suprema. At pagdating sa Korte Suprema, doon na maaabala, doon na madidelay. O di pabor kay Sara 'yon. Kasi doon na nakatutok sa Korte Suprema, hindi na kay Sara. mukhang ganyan ang play nito ni Chis Escudero. Pero nakakalungkot na nawawala ang tiwala ng Senado, ng mamamayang Pilipino sa Senado sa ginagawa niyang ito. Di ba mga kabunyog, wala daw limit. Kaya nga kahit si retired Chief Justice ng Korte Suprema, Renato Pono, sabi niya, pagkaganyan ang pag-iisip ng Senado sa ilalim ni Chis Escudero, maaari siyang ireklamo ng grave abuse of discretion. Totoo, may discretion ang impeachment court. Malawak ang discretion ng impeachment court. Pero yung discretion na yan ay hindi mo pwedeng abusuhin. Kapag inabuso mo yung discretion mo na yan, grave abuse of discretion yan. Mukhang ganun ang sinasabi ni Chis, na ang Senado kapag nag-a-act ng impeachment court ay malawak ang discretion. Totoo yan. Pero anumang discretion mo, hindi mo pwedeng abusuhin. Gigiyahan ka pa rin ng konstitusyon. Kapag hindi ka nagsumunod sa konstitusyon, grave abuse of discretion yan. Kaya lang, totoo naman, pag grave abuse of discretion, ki-questionin mo yan sa Korte Suprema. Kaya lang pag question mo sa Korte Suprema, tatagal ang proseso. At saka ang usapin na doon, legalidad na. Hindi na yung tungkol sa mga katiwalian na ginawa ni Sara. So malilipat ngayon ang usapin, mapupokus ngayon sa technicality ng impeachment. Dahil question of law na ang pag-uusapan sa Senado ay sa Korte Suprema. Mukhang ganun ang gustong mangyari ni Chis Escudero. Dalhin sa Korte Suprema. At pag nasa Korte Suprema na, wala na ang atensyon doon sa katiwalian, doon sa talagang kaso ni Sara. Yung merito ng impeachment, yung talagang mga kaso ng katiwalian kay Sara, mababaling na, hindi na doon. Doon na sa debate sa Korte Suprema.
kung tama ba o hindi ang ginawa ng Senado. Mukhang ganun ang gustong laging hinahamon ni Chis Escudero. Dalhin nyo na lang sa Korte Suprema kung hindi kayo naniniwala na tama ang ginawa namin. Hindi dapat ganun eh. Mas dapat sana, ginawa niya yung yung nakalagay sa konstitusyon. Alam niya, alam naman nila ng mga lawyers yun. Kaya lang mukhang ayaw talaga nilang matuloy ang impeachment ni Sara. Mukhang ginagawa nila ang lahat ng paraan para makalibre si Sara, hindi matuloy ang impeachment. Pinapadaan lang nila sa mga remand-remand, kung anong-anong mga maniobra, teknikalidad, pero parang ayaw ni Sara ayaw nilang masalang sa impeachment si Sara. Hanggat itong si Chis Escudero ang presidente ng Senado, maluluto kung ano man ang kanilang plano sa impeachment at masisira ang imahe ng Senado. Yan ang malinaw dyan. Kaya nga, si retired Chief Justice Renato Puno na nagsabi. Sabi niya, hindi pwedeng walang limit. Ano ba yan? May limit yan. Nalilimit ang Senado sa paggampan bilang impeachment court. Nalilimit ito ng konstitusyon. Ano mang dapat gawin ito ay ayon sa konstitusyon. Hindi pwedeng kung ano yung diskresyon na gusto ng Senado, yun, ganun na lang. Kaya lang talagang sinasagad ni Chis. Ginagawa niya ang lahat, anuman questionin man siya, labanan man siya sa Korte Suprema, mukhang yun talaga ang gusto niya. Kasi pag dinala na sa Korte Suprema, maiiba na ang debate, maiiba na ang narrative, hindi na doon sa mga krimen na ginawa ni Sara, kundi sa legalidad na ng mga ginagawa ng Senado, doon na sa Korte Suprema. Kaya nakakalungkot ang ginagawang ito nila Chis Escudero. Ewan natin, abogado ba talaga ito? UP pa naman. UP College of Law. Ito kung estudyante ko ito sa constitutional law. Tapos ganun ang tanong ko. May limitation ba ang power ng Senate as the impeachment court? At ang sagot niya, hindi, because it under the Constitution, it has the sole power to try impeachment cases. Ay, ibabagsak ko ito sa constitutional law. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.